Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dr. Lorraine Badoy. Isinare lang niya ang post ng Batas PH. Pahayag ni Senator Marcoleta tungkol kay Master Sergeant Orly Gutesa, lalo na yung napapabalita na fake daw yung kanyang sworn affidavit. Ito, Batas PH. Marcoleta describes Gutesa the most credible witness. Senator Rodante Marcoleta described his surprise witness, retired Marine Technical Sergeant Orly Gutesa, as the most credible witness who appeared before the Senate Blue Ribbon Committee investigation on the anomalies in the government-funded flood control projects. In an interview, Marcoleta criticized the Manila Regional Trial Court for declaring the notarization of Gutesa as fake, emphasizing that this is part of the effort to divert the issue linking former House Speaker and later Representative Martin Romualdez and resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico to kickbacks in infrastructure projects. Ito ang paliwanag ni Senator Marcoleta tungkol sa fake signature. The notary public service in this country has become a cottage industry. There's really no lawyer there. Maybe Espera didn't sign, but she allowed somebody to sign for her. Agree ako dito na doon sa affidavit ni Master Sergeant Gutesa, hindi yung abogado talaga ang pumirma. Kaya lumalabas na parang peke. Kasi ganyan naman talagang nangyayari sa buong Pilipinas. Paulit-ulit kitong sinasabi. Ilang beses na akong kumuha ng sworn affidavit, ni minsan yung abogado wala doon, kundi isang sekretarya lang ang May mga ilan-ilan din na matitinong abogado, nandun sila. Kailang karamihan, lalo na dyan sa Metro Manila, ay nako, yung nasa kanto-kanto lang sa UNAB nyo ba yan? Wala na. Basta tinatakan, nandyan yung dry seal, ilagay na yung docket number, license number, pirma. The lawyer has authorized somebody to sign for that lawyer. Yan na po ang nangyari. But it does not mean na kung iba ang perma ng notary public ay nawalan ng saysay yung sinasabi ni Gutesa, kasi the fact na nanumpas siya sa harap ng Blue Ribbon Committee, that makes it valid. Hindi na yun mababago dahil nanumpas siya sa harapan ng Blue Ribbon Committee. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? Yes, sir. Yun na. Sworn statement na yun. Baliwala na yung So ako, naniniwala ko. Kanya-kanyang credible talaga itong si Gutesa. Kanina may nabasa kong post, tignan ko kung makuhan ko sinisira nila talaga si Gutesa. Sandali. Ito, San Pascual. Mainit-init pa. Sabi dito Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Yan post yan Ang daling gumawa ng post na ganito. Ang daling gumawa ng account sa Facebook. Ang tanong,
Totoo ba na nagsalita na si Gutesa? Hindi nila mapatunayan. So, talagang ang troll army ng mga mastermind gumagalaw. Gusto nilang sirain si Gutesa, but may mga Pilipino na hindi mo talaga may mga mangmang din yung hindi nag-iisip, naniniwala kagad sa mga post na ganito. Sinisira nila ang credibility ni Senator Marcoleta. Sinisira nila ang credibility ni Gutesa. Sige, siraan nyo, but one thing sure, you cannot put a good man or woman down. Saludo ako kay Senator Marcoleta. Kung hindi siya napalitan as Blue Ribbon Committee Chairman, baka ngayon may maganda na ang resulta sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee hearing. Unfortunate lang at napalitan ang Senate President, napalitan ng Senator Marcoleta, kaya ngayon na, wala na. Tingnan nyo, ano nang nangyari sa Blue Ribbon Committee hearing? Hinto. Resign yung ipinalit. Mamaya balik. Laban bawi. So, sabi nga ni Senator Cayetano, welcome sa amin. Senator Lacson na babalik. But, ano ba talaga ang direksyon? Klaruhin ang direksyon. Tumbukin ang mastermind o sisirain ang oposisyon? O sana naman. Pag-isipan natin din naman, ang taong bayan ba, ang ating isipin, wala nang kulay-kulay ng politika ito sana. Wala nang administrasyon or posisyon. Ang isipin, yung kawawang taong bayan na ninakawan ng bilyones o trilyones. So, willing ako, suportahan ko for the sake of this country, pagbalik ni Senator Lacson. Kaya lang, babantayan ko yung direksyon na tatahakin niya. Ibabalik ko yung dati kong tiwala kay Lacson na anti-corruption, anti-budget insertion, anti-pork barrel. Sana tutumbukin niya ang mastermind at hindi yung sisirain ang oposisyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Namimigay din tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan sila og yero. Ug karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang gyud. So naay tubig. Tanawa ang maaga sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atop na ay mga tubig umuulan. Sa ginong panatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni anti ka bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung muulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay na gyud ni ta. Pila na ni anti ka tuig? Ibarag to upat na gyud ka tuig. Upat na katuig. Nga silupin lang. Hoping gyud ni. Nga inyong atop anti, so kung mag-ulan na sa inyo ang ulan. Ana gyud. So nahimo nang sanda yung anti inyong balay inyong atop
Laog na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti og gero, makatop na mo. Matok na gyud. May na lang salamat na si Ginoo gyud tagaan ni. Oo, kani si anti dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa truck. Balay ni gyud. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya nabalian. So karon salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.